Lord, Ikaw lamang ang aking tutularan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 8, verses 1 to 8, and I read it for you. That day, a severe persecution began against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout the countryside of Judea and Samaria. Devout men buried Stephen and made loud lamentation over him. But Saul was ravaging the church by entering house after house, dragging off both men and women. He committed them to prison. Now those who were scattered went from place to place, proclaiming the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Messiah to them. The crowds with one accord listened eagerly to what was said by Philip, hearing and seeing the signs that he did. For unclean spirits, crying with loud shrieks, came out of many who were possessed, and many others who were paralyzed or lame were cured. So there was great joy in that city. Madalas mataas ang inaasahan natin sa mga taong may papel sa buhay natin. Kagaya po ng ating mga magulang, ang ating mga boss sa trabaho, leader at mga pinuno ng simbahan. Tinitingala natin sila bilang mga huwaran ng pananampalataya, mga taong dapat nating tularan. Kaya masakit at nakakadismaya kapag nakikita nating minsan hindi nila naisa sa buhay ang kanilang tungkulin. Parang nababawasan ang ating gana at tiwala at napapaisip po tayong kung sila nga nahihirapan o nagkukulang, papaano pa kaya ako? Sa ating pong pagbasa, makikita natin ang ibang larawan ng pananampalataya. Matapos ang pag-uusig sa simbahan, ang mga alagad ay nagkawatak-watak. Sa halip na manahimik o matakot, saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Hindi sila lahat leader, hindi lahat kilala, ngunit dala nila ang mabuting balita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isang halimbawa rito si Felipe. Buong tapang niyang ipinahayag si Kristo sa Samaria. Dahil sa kanyang pagsunod, maraming tao ang nakarinig, naniwala at nakaranas ng kagalakan. Ipinapakita po nito na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi lang para sa mga mataas ang posisyon. Ito ay tawag para sa lahat ng bininyagan. Kaya kahit paminsan ay nadidismaya tayo sa mga taong inaasahan nating maging huwaran, hindi ibig sabihin nito ay titigil na rin tayo. Sa halip, inanyayahan tayo ng salita ng Diyos na tayo mismo ang maging saksi sa simpleng paraan. Sa ating pananalita, sa ating pakikitungo, sa ating kabutihan, at sa ating paninindigan sa tama. Saan ka man naroroon, sa bahay man, sa trabaho, sa paaralan, sa isang komunidad, mayroon po tayong pagkakataon para ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kailangan ng malaking salita. Minsan, sapat na ang isang gawa ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Sa kahuli-hulihan, ang tanong po ay hindi lang sino ang dapat kong tularan, kundi papaano ako magiging saksi ng Diyos ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sa kabila ng aking kahinaan at pagdududa, gamitin mo ako bilang tagapagpahayag ng iyong salita. Turuan mo akong maging tapat sa maliit na bagay at matapang sa aking pananampalataya. San man ako naroroon, naway maipakita ko ang iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.